Hello, what's up? This is Scottman back again for another detalyadong review. Ang pag-uusapan natin today is Tecno Spark 20. So, sulit kaya ito sa kanyang price tag? Kung interesado ka, let's start. So sa price muna tayo ng Tecno Spark 20. Officially, nandito sa mismong Tecno PH mismo na Lazada store, ang price po niya is 6,269 pesos. Okay? Hindi ko nga lang sure kung magkakaroon ito ng discount ngayong December, pero hopefully makahanap kayo na merong discounted version para makuha nyo ng around 5,000 lang yata. Kasi may nakita ako rito kay Ralphs nga lang. Legit store din naman to si Ralphs, pero sa kanya kasi 5,599 lang eh. So mas mura, 'di ba? So, 'yun. Iwan ko yung link, mga link nito sa video description kung interesado kayo. Okay? So, sulit kaya ito. Tara, pag-usapan natin. First of all, anticipation nyo muna. Ito muna ang kanyang specs. Yan. This is currently running on Android 13. iOS po yan. MediaTek Helio G85 po ang kanyang chipset. Yes, 12 nanometer na chipset which is malakas sa battery at malamang ina-expect ko na rin nung una pa lang mabilis uminit ito. Pero, papakita ko sa inyo yung gaming test at saka performance test niya mamaya ng konti. Konting pasensya lang. GPU nito is G52M C2 lang. So that's dual core lang na GPU. Graphics po yun. At ang variant na to, at I think isa lang yata ang available na variant ito, it's 8GB, 256GB na storage. Ngayon, pause nyo na yung video kung gusto nyo pang basahin yung ibabang part ng specs. Basta ako, mag-move on na ako sa mismong review. So, unang-una, sa design muna tayo. Actually, pagdating sa design, hindi naman kayo bibiguin ng design ni ano eh. Tingnan nyo naman, mukha itsura pa lang. May naalala kayo kung anong itsura na may kahawig siya. And hindi siya peking, yung patungan ng camera. Talagang nakaumbok siya. So, talagang may pagka-premium yung dating niya. Yes, mukha talaga siyang iPhone. Basically. Yes. And pagdating naman sa texture, actually, gusto ko rin yung texture kasi hindi siya masyadong fingerprint smudge magnet. Although, yes, dumidikit pa rin yung fingerprint ko. Yan, makikita niyo yung pagkakonting yun, nakita niyo, no? Pero hindi siya naman masyadong halata kung malayo. Kasi parang pag malapitan lang naman. So, maganda yung ganyan na hindi masyadong halata ika nga. At saka lalagyan nyo naman din sigurado ito ng jelly case or hard case. So, wala din naman actually. And siyempre, mayroon tayong logo rito ng Tecno Spark. So, hindi masyadong halata rin. Goods. And then, the 50 megapixel na sabi rito na print. Yun! So, sa baba, nandito yung kanyang headphone jack, microphone, USB Type-C 2.0, and the speaker grill. Okay? Tapos, sa kanan, nandito po ang kanyang fingerprint at ang kanyang volume rocker. Okay? Mabilis lang sa fingerprint. Test ko lang. Actually, hit and miss siya. Minsan, nadidetect niya agad. Yun. O, tapos ngayon ayaw. Ito okay. Okay, ayun. Alay na naman. So, medyo hit and miss siya. Kaya, expect nyo na may mga times na hindi agad madidetect. Yung pang fingerprint performance niya, hit and miss minsan. Dito sa taas, meron pa tayong extra speaker. Yes, dual speaker po siya. Speaker sa baba, speaker sa taas. Goods. Kaso, okay ba yung sound quality? Mamaya ulit yan. Dito naman sa kaliwa is nandito po ang kanyang SIM tray. Sa SIM tray po niya actually is alam ko meron siyang dedicated micro SD card slot plus dalawang SIM card ang pwede nyo ilagay. Dalawang SIM card, isang micro SD card slot, may dedicated. So, hindi nyo po problema. And yes, nakita nyo naman, sinaksakan ko siya nandito. Supported po niya ang dito, SIM card. Yun. Dito, meron po siyang 4G calling or VoLTE. And meron din siya actually VoWiFi or voice over Wi-Fi calling. Okay? So, VoLTE, VoWiFi supported din niya. Hindi lang dito, actually, pwede rin sa smart. Tapos, of course, sa edges, sakto lang. Yun naman na pinakauso na yun. Uso na ngayon yung flat edge na yun. At least ito hindi masyadong matalas and since hindi rin naman siya ganun kabigat, so hindi siya agad masakit sa kamay. Pero of course, lalagyan nyo rin naman ng case para maging round ng konti ito. Lagyan nyo na lang kasi sa totoo lang pagka ganito, nakahubad, tapos patagal nyo gamit, lalo pag nag-gamings kayo, nanggigigil kayo doon, medyo masakit siya siyempre sa daliri pag nakagano. Yes. So yun po ang design. Pagdating sa design, like I said, premium design, premium look, I like it. Sa design pa lang po tayo, okay? Sa display naman tayo. Kita nyo no? Hindi consistent yung kanyang gyroscope. Minsan gumagalaw, minsan hindi. So, yun. Yeah, pagdating sa gyroscope, actually, may mga times na okay siya, may mga times na delay, may mga times na gaya nito, hindi
nagre-react, hindi nagre-respond sa movement ng phone. So yeah, kung lalaroin nyo to for may gyroscopes like Call of Duty Mobile, expect na minsan hindi siya agad nagre-respond. Pero tinry ko mas siya sa racing game ko, favorite racing game ko actually, okay siya. So yun, gyroscope. Nag-jump tuloy tayo sa gyroscope Display. The display has 6.6 inch IPS LCD. 90 Hz po ang screen refresh rate nito 90 Hz. Supported din po niya ang 5 multitouch. Yes, pwede po kayong gumamit ng 5 daliri ng sabay-sabay habang nag-gaming. Nakakatuwa rin na malaman na siya ay security widevine level 1. So pwede po ito sa Netflix hanggang 720p HD pero wala pong HDR support. Okay? Okay ngayon. Actually, tingin ko mas maganda ang walang HDR support lalo pagka sa maliliit na screen. So wala pong HDR support pero kaya niya hanggang 720p resolution sa Netflix. Okay? Sa touch sampling rate, kaya po niya hanggang 200 sa alam ko sa pinaka-highest na yan. 200 yung highest. Yun. 200 Hz po ang touch sampling rate niya. Not bad. Pwede na rin yan. Responsive na rin kahit papano. Kung tinatanong nyo naman yung display kung vivid, obviously, ang vivid, buhay na buhay. At makakapanood talaga kayo dito ng makulay, maganda at saka hindi dalang kulay. Kita nyo naman. And papakita ko na rin sa inyo sa screen para makita nyo yung samples ng pinapanood natin ng pagka makulay ang pinapanood natin na video. Talagang popping din naman talaga ang kulay. Nice na nice. Okay? Ngayon, lipat naman tayo sa audio. Like nang nabanggit ko kanina, dual speaker po siya. May speaker sa taas, may speaker sa baba. Kaya pag pinakinggan nyo, ito po ang kanyang result. So, as you can see, solid naman po siya. Hindi nga lang ganong kalakas, pero pwede na sa akin. May konting kanipisan nga lang ang kanyang sound. Pero overall quality, actually, solid naman yung loudness. Walang impressive. Hindi siya ganun ka-impressive. Decent quality ka nga. At saka real stereo speaker talaga siya. Okay? Ngayon, lipat naman tayo sa connectivity. Sa connectivity, ito po ay Helio G85 lang. So, that means 4G at LTE lang po ang highest na natatanggap niyang data signal, mobile data signal. Supported again ng VoLTE, VoWiFi. Sa Wi-Fi, speaking of Wi-Fi, supported po niya hanggang 5 GHz Wi-Fi. So as you can see, connected siya sa akin 5 GHz the whole time. Meron din siyang FM radio, Wow FM. Of course, kailangan nyo rito ng headphone jack para gumana. Meron naman siyang headphone jack sa ilalim na slot. Nagustuhan ko rito is Bluetooth 5.2 actually ang kanyang Bluetooth connection. Kung gumagamit kayo ng TWS, mga Bluetooth speaker, maganda po ang quality niya na hindi ganun kalakas sa battery and maganda yung bato ng data. Bluetooth 5.2 SWAC. Okay? Sa OTG naman, tingnan natin kung support ng OTG. Ang alam ko supported to kasi nakapag-file transfer na ako. Pero syempre ipapakita ko sa inyo ng actual. Ayun. Supported po niya ang OTG. Alright? Sa GPS accuracy naman, naglalaro po siya ng 1 to 2 meters, which is very good po kapag gagamitin niyo siya sa Google Maps and Waze. 1.2 meters. Nice accuracy yan para sa GPS. So, sa mga tropa nating riders, pwedeng candidate dito sa inyo. Okay? Ngayon, sa camera naman. Sa camera po meron tayong 50 megapixel main camera at isang 0.8 megapixel na basurang camera na useless. Di po natin na ibibilangin ngayon. Technically, this is just a single camera with 50 megapixel na sensor. Okay? So, sa front naman, meron siya ang 32 megapixel. 32 megapixel front selfie. Kaso nga lang, napakataas nga ng 32 megapixel niya. Ito po yung sample ng kanyang 32 megapixel selfie. Pangit. Medyo aggressive po yung beautification even if naka-off na po yung beautification niya. In-off ko na sa kanya. And nakakadismay lang ng konti kasi akala ko 32 megapixel is makakuha ko na mas maayos na selfie rito. But no, hindi talaga basihan kahit kailan ang taas ng megapixel pagdating sa ganda ng production or na po-produce na image at video. Hindi talaga basihan kahit kailan ang kung gaano kalaki ang megapixel. Useless. Sa likod naman, mas okay actually. Sa likod nga lang, medyo aggressive naman yung kanyang saturation. Mapapansin nyo, ang
tingkad lahat ng kulay, which is good actually. I prefer matingkad na kulay kasi talaga hindi mo na kailangan i-edit para maging buhay na buhay yung itsura. So yan, nakikita nyo naman yung mga samples. Tsaka yan, kakita nyo, magpapasko na, kaya dito sa aming bayan sa Kabuyao merong mga ganitong mga pakulo si Mayor. Thank you kay Mayor at may mga ganito na pwedeng mag-enjoy yung mga kabataan. So yan, Merry Christmas nga rin pala sa mga nanonood ngayon. So yun, kung malapit kayo sa Kabuyao, pwede nyo pong bisitahin ito. May likod lang po ito ng Katapatan Village. Madali na po ipagtanong actually sa mga tricycle driver. Kung interesado lang naman po kayo, yun po, maligayang Pasko po sa mga nagse-celebrate po ng Pasko. Okay? Ngayon, sa video naman, lipat tayo sa video. Maximum po na sa video is kaya niya mag-record hanggang 2K at 30 FPS. Wala pong 60 FPS na picture dito, so huwag nyo expect. Sa harap naman, same din. Kaya niyan 2K at 30 FPS din sa front camera. What's up? Ito naman po ang result ng kanyang video recordings. 2K at 30 FPS. Wala tayong aim stabilization of course. Pero kamusta naman yung quality? Pantay ng konti. So yun, kamusta naman ang microphone? Merry Christmas nga pala. So to be honest, hindi impressive yung camera niya eh. Although gusto ko yung part na yung pictures niya is buhay na buhay ang kulay, nakita nyo naman, medyo alanganin ako doon actually sa totoong result. Siyempre medyo malayo siya sa reality. Lalo nito itong portrait mo doon, hindi ko matanggap na ganyan ang skin tone ko. Mukha talaga akong cartoons dito. Sa actual pangit ng picture ng talaga ng coloring. Pero pagdating doon sa likod sa background ko, buhay na buhay yung kulay. Yeah. So medyo medyo maganda na nagkukulay-kulay siya ng ganun, but overall hindi ko gusto masyadong artificial nga yung result. Pero I'm sure marami dyan na mas gusto ang ganitong result na nakukuha na picture sa kanilang mga camera. Yun, baka para sa inyo to kung sino man kayo. Okay? Pagdating naman sa video, obviously wala po tayong stabilization, both EIS and OIS. Wala pong stabilization, so expect na medyo wiggly, shaky yung mga videos na shots. But actually, kung hindi naman kayo malikot, lalo sa yung kuha sa rear camera, na okay naman buhay na buhay din naman. Wag lang kayo malikot. Ilagay nyo sa tripod or something, or nakaupo kayo, naka-steady kayo, still shots or still video recording. Pwede. Wag lang talaga kayo masyadong kikilos at medyo ma-shake talaga siya. Again, front camera, masyadong aggressive yung beautification. Ngayon, lipat na tayo sa battery. Sa battery, medyo dito naman ako usually natutuwa ako pagdating sa battery, but this one medyo malaki ang dismay ako sa battery result na nangyari. As you can see sa test na full brightness, full volume, bumagsak po siya. 4 hours and 44 minutes lang. This is a 5,000 mAh na battery with 720p resolution. 720p resolution pero 4 hours and 44 minutes lang nabigay niya sa full brightness and full volume with mobile data. Ngayon, baka iba ang result sa half brightness, half volume. Half brightness, half volume, 12 hours lang po. Okay? Siguro okay na lang yan sa mga light user. Actually, yung test na ginagamit dito sa PCMark is light lang din eh. Wala namang gaming doon. Mostly, checking lang ng mga web browser, parang view lang ng mga pictures, tapos play ng konting videos, pero 12 hours lang mga result niya. So, yeah, medyo mababa po actually yan sa average na dapat na resulta niya. Dapat akyat yan ng mga around 14-15 eh. Lalo na dito eh, sa 4 hours 44 minutes full brightness. Alanganin talaga. Medyo alanganin pagdating sa battery optimization. Yes. Okay. And speaking of brightness nga pala, nakalimutan ko dapat sa display ko binanggit. Tinest ko na rin siya siyempre sa araw kung nakikita pa rin ba siya kahit tanghaling tapat gamitin. Medyo slightly dim siya. So, tansya ko nasa 400 to 500 nits lang ang screen din ito, screen brightness. So, yes, magagamit naman kahit paano sa tanghaling tapat, even with full brightness, pero wag nyo na lang i-expect na talagang malinaw na malinaw. Of course, siyempre, di ba? Just so you know lang, para pag gagamitin nyo outdoor, tanghaling tapat, maliwanag. Medyo hindi siya ganun ka-readable or something. Anong tawag nyo sa ganyan? Kung hindi ko pa nabanggit, ang battery po nito again is 5,000 mAh with 18 watts charger. Yung 18 watts charger na po yan, kaya niya pong i-full charge ang smartphone na to from 15% to 100% ng 1 hour and 20 minutes. Yeah, may kabagalan but expected na natin yan. 18 watts lang kasi yung charger niya.
Lipat na ngayon tayo sa AnTuTu Score. Sa AnTuTu Score, sa mga umaasa dyan na baka mataas sakali, actually okay naman, decent naman yung kanyang AnTuTu result. 254,000. Para mas maintindihan nyo, ang baba po ng graphics niya. Talagang nag-bottleneck dito is yung graphics kasi less than half the score ng CPU. Mababa ang kanyang AnTuTu Score lalo sa GPU. So yes, hindi pang gaming ang graphics talaga ng G80 series. Mababa. Ang translation naman yan sa CPU throttling test, 60 minutes na test. Ito pa, 140,000. Medyo okay na rin sana. May instability nga lang siya na around 26%. So 74% lang stability niya. Nakita niya na medyo nagdilaw. Okay naman sana yan. Thermal dito, umabot siya ng 45 degrees Celsius. Yeah. Mamaya makikita nyo rin naman kung ano yung sinasabi ko na medyo pangit yung thermal niya. So, CPU throttling test. Sa 3D Mark, sobrang bagsak. 192 lang yung best loop score niya. Preferred stability ng 3D Mark niya is 98%. Mababa score. Hindi talaga natin siya pwedeng sabihin na budget gaming. Malayo po sa isang budget gaming. Ito si Tecnospark 20. Ngayon, ano ang translation ng mga pinakita ko sa inyong test sa actual games? Sa ML, kaya niya po hanggang high FPS and high graphics. Naglalaro lang kayo actually dito ng 60 FPS most of the time. Okay naman yung thermals niya kasi since mababa lang din naman yung graphic settings. Sa League of Legends nga lang, sa Wild Rift, dito medyo tinest natin kasi yung high frame rates niya. Kasi nga, di ba, 90 Hz screen refresh rate po ito. So, tinest natin kung kaya niya ang 90 FPS. Actually, kaya naman niya ang 90 FPS. Kaso nga lang, sobrang nag-fluctuate. As in, bumabagsak agad, tataas, babagsak, tataas. Yan, makikita nyo naman sa video. 60 to 80 FPS ang nakikita ko habang inoobserbahan ko siya yung fluctuation. Ang laki ng fluctuation. So, hindi siya stable basically. And, temperature niya, sumagad hanggang 48 degrees Celsius. 48 degrees Celsius in 30 minutes. Holy wow! Yes, that's the temperature and performance sa League of Legends Wild Rift. So, alanganin to na gamitin. Siguro i-lowest nyo na lang. Siguro ibaba nyo lang ng 30 FPS para medyo, kung talagang naglalaro kayo ng Wild Rift and gagamitin nyo to si Tecnospark 20, 30 FPS nyo na lang. Sa Call of Duty, ang default setting po niya is low settings, but you can go medium graphics naman. Low ang default, pero pwede nyo siyang i-akit sa medium graphics at high FPS. The problem is, uminit din siya ng 44 degrees Celsius in 15 minutes pa lang. 15 minutes na laro pa lang, 44 degrees Celsius na. And gameplay, naglalaro na nagpa-fluctuate siya around 50 to 60 FPS. So, 50 to 60 FPS actually is pwede pa nating tanggapin as medyo stable pa ng bahagya. Okay, 10 FPS lang naman ang difference na average. Kaso nga lang, ang taas talaga ng temperature and that's just 15 minutes pa lang. Tinigil ko na kasi parang hindi na maganda agad ang nararamdaman ko, mainit na eh. Dito mas malala. Sa Genshin Impact, lowest settings lahat at 30 FPS. 30 minutes gameplay, isang mission lang. Ang pinakita, 46 degrees Celsius. Wow! Tapos ang FPS, fluctuating from 13 FPS to 30 FPS. Grabe yung drop habang naglalaro ko. And that's just one mission lang. Isang mission pa lang na gagawa ko. So that's around 30 minutes din. Grabe yung drop. Ew. Sa gyroscope test naman, good naman siya actually. Kaso nga lang with minor delays and yun nga, may mga times na nakikita nyo naman, hindi nga siya responsive dito sa gyro ng ginagamit kong wallpaper May mga times na gagana siya, but gumalaw. So, wala. So, hindi maasahan masyado hindi reliable ang kanyang gyroscope. Ito, lipat tayo sa Farlight kasi medyo sikat-sikat to. Sa Farlight, actually, pinakamalala sa lahat. Kasi, default settings nito, minimal graphics. Minimal na po yun Low resolution, high FPS. Pero, syempre, sasagad natin sa extreme kasi supported niya extreme base rito sa settings. So, sinagad natin expecting na 90 FPS ang makuha natin. 47 degrees Celsius in 30 minutes agad. 47 degrees Celsius. Highly unstable. Hindi talaga siya stable. From 30 to 80 FPS. That's 50 FPS discrepancy. So, sobrang fluctuation and bigla na lang bumabagsak, tumitigil yung character, so on and so forth. Pero hindi pa yan yung malalang part sa Farlight habang nilalaro ko. 2 beses siyang nag-crash. Yung isa, na-disconnect lang. Na-disconnect siya while gaming. Can't be a good feeling. Yes. And then, the second time, nag-crash talaga siya. Habang nakikipagbarilan ako, nag-crash.
So, balik ulit ako. Buti, hindi ako napatay kasi kasama ko yung mga teammates ko. But, hassle yun. Nadi-disconnect na nga siya, nagka-crash pa. Sa PUBG naman, ang default niya is HD graphics and high FPS. So, okay naman actually. Nag-stable naman ako sa around 30 FPS kung di ako nagkakamali. So, okay naman siya. Yun nga lang, yung temperature, naglalaro ng 46 degrees Celsius. So, yeah, mainit din. So, hindi talaga siya pang gaming. Sorry kung talagang, ayun, yun ang result. Yun ang result. Yan ang gagawin ko. So, yun. Hindi naman natin gawa-gawa yung result. Nakita nyo naman, may numbers na lumalabas. So, kung di nyo matanggap, pasensya na. Pero yun ang katotohanan. Test lang po ito. At, yun. So, I check sa kanyang software kung meron ba siya ritong bypass charging. Wala naman ako makitang bypass charging dito sa settings. So, on software, tinignan ko rin actually yung gaming mode niya. Yung i-swipe sa gilid, wala rin talagang bypass charging dyan. So, if you are expecting bypass charging, wala po. Hindi po supported dito. At least dito sa current na version ng kanyang iOS. The special function, ito po yung mga makikita nyo na mga features. Dynamic port, yung magmumukha siyang iPhone kunwari. Like for example, like this one. Pero useless naman tong feature na to kasi lalabas lang pagka may isasaksakan na charger or pag may notification daw something or may call, nagtatumatawag. So that's pretty much useless. Memfusion, kaya niya hanggang 8GB kung gumagamit kayo ng virtual RAM, but I wouldn't recommend using that. Yun lang, mostly, yun lang. And of course, para mas mabilis ng konti ang smartphone nyo, mabilis yung response, punta kayo dito, again, special function, punta kayo na accessibility sa pinakababa, punta kayo sa text and display, paki-turn on po ang remove animation para maging snappy na po yung ang kanyang, what do you call this, ang kanyang response tuwing nag-ano kayo. Mabilis, yun. Ano yung isa iglap lang. So, I would recommend na gamitin nyo, remove animations. So, final verdict na tayo. Si Tecno Spark 20. Ang goods lang kasi na nakita ko sa kanya, design. Camera, wala bagsak GPS, goods. Battery, bagsak. Performance, even bagsak. Thermal management, sobrang bagsak. Sa mobile data naman, meron pala tayong speed test. Di ko na ipakita mo, di ko na makalimutan. Ito po yung speed test niya actually. So, decent naman siya actually outdoor. 4G LTE, kumataon naman yata ng around 20 megabits per second. Di ko masyadong tanda basta na-videohan ko siya. Ito po yung result. Decent, okay? Not really impressive. And of course, like I said, naglalaro ako, nadi-disconnect siya. So, bumibitaw po yung kanyang mobile data signal. So, yun. Sa signal, 50-50. Actually, pwede ko na i-consider na bagsak na rin sa akin yun kasi nadi-disconnect siya. So, yun. Sa price tag niya na around 6,000, worth it ba si Tecno Spark 20? I don't think so. Hindi yata. Ang daming negative kasi parang mas okay pa ang performance nila Itel A70 na 4,000 pesos. Para mas okay pa ang dito ni S23 Plus ng Itel din yun actually. I don't think na to worth it. Sorry sa mga bumili na. Real talk po So, yun po yung nakita kong result. Wala ka naman akong magagawa. Kahit na first impression ko, naganda na ako sa kanya. But results, hindi Pangit talaga yung result. So, yun po ang test result. Pasensya na. After 1 week na review. Yan, hanggang doon lang. Pasensya na ulit sa mga na-real talk ko. I'm sure marami may inis dyan. Hindi ko sinasadya. Yun ang result. Kung nagustuhan nyo yung ganitong style ng pagre-review, please consider. Sana, consider nyo na mag-subscribe, like, and share. Kung hindi nyo naman nagustuhan, andyan naman ang dislike button. Hanggang doon lang. This is Scottman. Pwede ka na ba mag-subscribe sa tingin mo? I'll talk to you again soon.